Kaya mo pa ba? Worth pa ba na ipaglaban ang relasyon na yan, 'di ba? Kailan mo malalaman na tama na, sobra na, hindi na kaya, kailangan ng kalusin, kailangan ng tapusin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ayan, pero bago ang lahat ay mag-disclaimer po muna tayo. Ang video na ito ay para sa edukasyon at suporta lamang at guidance at reference sa inyo. Ang bawal na relasyon ay may kanya-kanyang sitwasyon, kaya piliin lamang ang tips na babagay sa inyo. At kung mabigat na ang inyong sitwasyon, huwag manghihinayang na humingi ng tulong sa mga professionals. Ayan, napanood nyo na yung part 1, yung senyales na meron ng ibang babae. Yung part 2 naman, napanood nyo na rin na ano ang gagawin kung talagang napatunayan, nahuli na may babae. Ngayon, dito tayo sa part 3. Yung worth it pa bang ipaglaban? Pagpalagay na dun sa part 2, hindi kayo naghiwalay. Nandyan ka pa rin, nagstay ka. Ngayon, alamin natin yung mga senyales kung worth it pa ba na ipaglaban yung iyong relasyon. Welcome back po muli sa aking channel. Ako po si Lorelly, ang inyong Ate Lors. So, simulan na po natin sa tip number 1. Number 1 natin, yung kapag paulit-ulit na yung pagtataksil. As in, paulit-ulit, di ba? Isang beses na pagkakamali, sige, kaya mo pang patawarin. Yung iba nga, isang beses, hindi na, wala na talaga. Totally wala na, di ba? Pero kung ginagawa niyang naging habit na, choice niya na yun eh. Nasa kanya na yun eh, di ba? Siya na ang pipili. No, pinili niyang saktan ka ng paulit-ulit, mambabae ng paulit-ulit, di ba? Kung paulit-ulit talaga yan, panloloko na yan. Di ba? Kahit pinatawad mo na ulit na naman, eh wala na. Hindi na yun pagmamahal. Kawalan na yun ng respeto. So, isang sign yan na, di ba, na hindi na worth na ipaglaban ang isang relasyon. Number 2 natin, senyales na pangalawa, wala na talagang tiwala. Ito mahirap to. Yung kapag hindi mo na siya kasama dahil nga may lamat na, para kang sinisilihan yung puwet mo, di ba? Parang kinukot-kot yung utak mo palagi pag hindi mo siya nakikita, di ba? Wala nang tiwala eh. Ang relasyon na walang tiwala, parang bahay yan na walang pundasyon. Alam mo yon? Walang pundasyon. So kahit anong pilit mo dyan, guguho at guguho yan. Kasi wala na eh, walang matibay na pundasyon, di ba? So kung araw-araw ay puno ng duda, selos, hinala, 'di ba? Hindi na yan healthy. Hindi na yan healthy at actually hindi yan mawawala dahil nga paulit-ulit kang sinasaktan eh, 'di ba? Pinatawad mo, sinaktan ka. 'Yun yung senyales number 1 natin, 'di ba? Yung senyales number 3 natin, ito yung lagi ka na lang nasasaktan. Yung mas marami ka pang luha kaysa sa tawa, mas marami ka pang iyak kaysa sa ngiti. Alam mo 'yon? So, tanungin mo na yung sarili mo, di ba? Ito ba ang pagmamahal na deserve ko? Deserve ko ba na nasasaktan mayat-maya o araw-araw, di ba? Ikaw na ang makakasagot niyan sa sarili mo, di ba? Kasi ang totoong relasyon, dapat yan ang source mo ng happiness, source mo ng lakas mo, hindi yung source ng pain, di ba? Yun yung tunay na relasyon. So, ikaw ang makakasagot sa sarili mo niyan na deserve mo ba na nandyan ka? Deserve mo ba na nasasaktan? Okay? Ayan, yung ating sign number 4, kung hindi na siya willing magbago. Kasi before, di ba, siguro, mga umpisa na may ginawa siya, pinatawad mo, willing pang magbago. Pero itong huli, o baka pangatlo, pang-apat na nangyari, hindi mo na siya nakikitaan ng interest na gustong magbago, gustong mag-adjust, para maging maayos ang relasyon nyo, wala na yon. Kasi kung ikaw lang nang ikaw mag-a-adjust, one side yon, hindi mag-work yan. Kailangan ng relasyon ay teamwork. Pero kung wala na talaga, hindi mo na siya makitaan ng interest na magbago, wala, mahirap na yan, di ba? Ikaw lang yung lumalaban para maging maayos yung relasyon nyo. Palagay nyo, aayos yon, isa lang ang gumagawa, mapapagod ka rin, di ba? So, ikaw yung, yan yung isang senyales. Okay? 7 yung ating senyales. Ngayon, nasa pang-5 na tayo. Ito yung nawawala na yung respeto. Yung parang napakahalaga ng respeto. Halos sa lahat ng tips natin, palagi nandyan yung respeto eh, di ba? So, napakahalaga niyan sa pagmamahal. Yun nga palagi kong sinasabi. Minsan, pag may respeto, mag-grow yung love. Pero kung nauna yung love, tapos nawala yung respeto, sigurado bagsak ang love. Walang pagmamahal, di ba? So, respeto napaka-importante talaga. So, kung binabastos ka na, 'di ba? Minamaliit ka na, nilalait ka, hindi ka
binibigyan ng importance, hindi ka pinapahalagahan, hindi ka binibigyan ng importansya, yung damdamin mo, wala na siyang pakialam kung nagtatampo ka, kung nasasaktan ka, di ba? Ibig sabihin yan, hindi na healthy yung relationship nyo. Wala na siyang respeto, di ba? So, ayun. Ang ingay ng aso namin. Nasa Pinas po kami ngayon, kaya may aso. Ayan, dun tayo sa ating pang-anim na senyales na hindi na worth ipaglaban ng inyong relasyon ay yung wala na kayong pangarap parehas. Kasi di ba nung nagsisimula pa lang kayo, parehas kayong may pangarap, bumuo ng pamilya, kumuha ng bahay, bumili ng sasakyan, bumili ng motor. Pero kung yan wala na, alam mo parang wala nang gana. Halimbawa, sabi mo, babe, patayo tayo, bumili tayo ng farm or mag-ipon tayo para makabili tayo ng tricycle, tapos hindi ka papansinin. Diba? Parang wala na siyang pakialam sa future niyong dalawa, diba? Kasi kung magkaiba kayo ng direksyon, magkaiba kayo ng goal, mahirap na pagtamain yung landas ninyo, mahirap na yan kasi contradict yan. So, yan, kung parehas, wala na kayong pangarap na pag-aagrihan ninyong dalawa. O kaya naman, magsasabi ka ng pangarap or ng plano, tapos oo lang siya ng oo, pero wala ka namang nakikita na ginagawa niya para tulungan ka dun sa pangarap na yon, diba? So, isa na yan sa mga senyales. Ayan, yung ating pang-pito, ito yun nga yung na-mention na rin natin to dun sa part 2. Yung natatakot kang umalis kesa maging masaya, yung kesa tanggapin mo yung baka may opportunity na darating. Parang takot ka na nananatili ka na lang ganyan kasi takot ka mawalan ng kasama, takot ka sa sasabihin ng iba. Ayan, isa pa number 1 niya. Huwag niyong pakialaman yung pag iniintindi niyo yung sasabihin ng iba, 'di ba? Parang di ba? Tas kung mas natatakot kang umalis kaysa maging masaya, parang dapat diyan panahon na para piliin mo yung happiness mo, yung kalayaan mo kaysa sa sakripisyo. So kung meron kang mga ganyang feeling, yan, isa rin yan sa senyales na worth it pa ba? Kasi parang nag-iisip ka kung aalis ako, kaya ko ba? Kung aalis ako, magiging masaya kaya ako? Kung aalis ako sa sakripisyo na to, baka sakripisyo rin yung makuha ko. Pag nandiyan ka sa punto na yan, isang senyales din yan na nag-iisip ka na worth it pa bang ipaglaban tong relasyon na yon. At ikaw lang makakasagot niyan. Ito pong ibinigay natin na 7 tips na to ay lang po ito, senyales, mga tips, mga guidance ninyo, pero kayo pa rin po ang mga nakakaalam niyan. Hindi lahat ng relasyon ay worth ipaglaban. Merong worth, merong hindi worth. Pero ang pinag-uusapan natin dito, ito yung mga senyales na parang hindi na dapat ipaglaban. Kung lahat tong 7 na senyales na to nakita nyo sa relasyon nyo, parang para sa akin, hindi na siya worth na ipaglaban. Yung Tagalog ng worth, hindi na siya Tagalog ng worth. Comment nyo nga yung Tagalog ng worth. Hindi na siya worth ipaglaban, di ba? Yun, kasi wala nang tiwala, wala nang pagmamahal, wala nang respeto, mas mabuti pang piliin mo yung sariling kaligayahan mo, di ba? Kung lahat yung 7 na yan, yung 7 na yan, nandun sa senyales ngayon sa sitwasyon nyo. So, analyze din. So, sa huli, kung deserve mo na mahalin ka ng tapat, ng buo, kung deserve mo ang happiness, mag-isip-isip ka na, di ba? Para maging masaya ka. So, maraming salamat pong muli sa inyong panonood at sana paki-share po ang aking video, paki-like, and yung mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe at thank you so much again sa pagsama sa akin sa 3 parts ng video na ito. I hope to see you again on my next video. Thank you so much.